Amen. So, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At ang oras po natin dito sa Pilipinas ay 5:30 na po ng umaga. At kung nasaan man lugar po tayo ngayon ay ibang bansa, ay isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, hapon o gabi. At sa oras pong ito, tayo po ay mag-aaral ng ating online devotion. At muli po, ako po si Brother Robert ng DFC Maranlig. Sa pangunguna po ng aming Pastor Alex Riquentel. At mula po sa distrikto, sa pangunguna po ni Ma'am Baby. At bago po tayo mag-start ng ating pag-aaral, ay saglit po tayong manalangin at magpuri sa ating Panginoong Diyos sa umaga pong ito. At pangungunahan po tayo sa pag-aawitan ng aking asawa po na si Sister Mabel. Sige, tayo po'y umawit sa ating Panginoon ngayong umaga bago po magpasimula ang pag-aaral ng kanyang mga salita. Awitin po natin yung tapat kailanpaman. Sa Panginoong Jesus, ako nagtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Narin siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig sa inyo'y nakapasan. Alalahanin niyo sanang minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan na dakila sa lahat, at kami Panginoon ay nagpapasalamat sa napakagandang umaga na binigay niyo po sa amin. Purihin ka Panginoon sa oras na ito, kailang Panginoon ang aming dinadakila. At inihiling po namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu sa pagkakataon pong ito upang lalo po naming maunawaan ang inyong mga salita. Kailang Panginoon ang mapapurihan, kailang Panginoon ang maitaas, sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, at sa mga bagong pasok po, isang magandang umaga po muli sa inyong lahat. At kumusta po ang ating umaga? Kumusta po tayo sa mga nagdaang mga araw? So halos lahat po sa atin ay napaka-busy po. Napakaraming celebration po ang ating inaatendan, mga family reunion, o busy tayo sa paggala. At kahit holiday po ay parang napakapagod po. Ano po? Ang tanong lang po natin is, nakakangiti pa rin pa po ba tayo? Nakaka-smile pa ba tayo? Lalo na sa napakaraming kagastusan ngayong season. Or kung ano man sitwasyon na meron po tayo ngayon, nakakangiti pa rin po ba tayo? Sa loob ng isang taon, naging masaya ba tayo?
Sa oras pong ito ay pwede po ba nating ngitian yung ating mga kasama kung tayo po ay may kasama sa ating pong pakikinig? Pwede po ba nating ngitian yung mga kasama natin sa pakikinig, yung kung asawa natin, anak natin? Pwede po ba nating ngitian? O kung ikaw man po ay nag-iisa, pwede po ba tayong ngumiti? Ayan. So kung kayo po ay may banal na kasulatan, ay makipagbukas po kayo sa aklat ng Kawikaan, chapter 17, verse 22. Kawikaan, chapter 17, verse 22. Ang sabi po dito, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Ang sabi po sa ibang salin, ang pagiging masayahin ay parang gamot. Sa ibang version po, ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakakabuti sa katawan, ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan. So, simple lang po ang mensahe natin ngayong umaga, ang maging masaya. Amen? So, kaya sabi ko, ngitian po natin yung mga katabi, kinakailangan maging masaya po pala tayo. Amen? So, alam nyo po, sa panahon natin ngayon, ay minsan may mga pagkakataon na napakahirap pong maging masaya. May mga pagkakataon na kahit ngiti man lang ay ang hirap pong gawin. Lalo na kapag tayo ay may mga pinagdadaanan, may mga problema po tayong nararanasan, napakahirap pong ngumiti. Napakarami pong dahilan para tayo ay malungkot kung titingin po tayo sa ating paligid. At iba-iba po yung sitwasyon na meron tayo at may part talaga na napakahirap pong ngumiti. Ngayon po ay matatapos na ang taong 2023 at ilang araw na lang ay 2024 na po. So ilang days na lang, halos 3 days na lang po ay 2024 na. Siguro may mga bagay tayong mga gustong mangyari o pinagpipray sa Panginoon, pero natapos na lang ang taong 2023 ay wala pa rin pong nangyari. So nakakangiti pa rin po ba tayo o masaya tayo? Siguro may mga bagay tayong gustong mangyari pero hindi pa binibigay. Ang hirap pong ngumiti. Yung titingin tayo sa paligid natin, sa sanlibutan ito, umaangat na yung buhay ng iba, umaangat na yung nagiging success na yung iba, pero tayo is lumilipas ang mga taon is ganun pa rin po. Parang walang nangyayari kung iisipin po natin. Kaya kung iisipin natin yung mga nangyayari sa panahon ngayon, na talaga pong napakahirap maging masaya. Na talagang parang napakahirap na ngumiti. Lalo na kapag pag gumisan nagpapagas na tayo ng sasakyan is napakamahal po ng gas. Talagang napapakamot na lang sa ulo sa mahal ng gas. Or pag nag-grocery tayo, talagang yung asawa ko minsan parang dumadaan lang daw sa kamay yung pera. Talagang napakabilis po. Kapag ang daming bayarin, nagbabayad ng kuryente, tubig, o kung may hinuhulugan pa po tayo, ang hirap ngumiti. So, napapakamot na lang po talaga tayo sa ulat na ang hirap ngumiti pag tayo na dumaranas sa mga gantong mga sitwasyon. Tapos minsan na magkakasakit pa tayo, sasabayan pa ng sakit. Alam niyo naman po na kapag may sakit, ang hirap pong ngumiti. Bihira po yung mga taong may sakit pero tumatawa. May kausap nga lang po ako kahapon na may sakit. Sabi niya sa akin, mas nagiging emotional daw po siya nung nagkaroon po siya ng sakit. So kung ano-ano daw po yung naiisip niya. At napakahirap po talagang maging masaya kung tayo po ay may nararamdaman. So dito po sa pag-aaralan natin na ang pagiging masaya at ang pagiging malungkot po ay meron po palang epekto sa ating katawan. At sabi sa Kawikaan 7:22, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Liting po, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Sabi doon sa ibang version, unti-unting humihina ang katawan. So, sino po sa atin ang malungkutin? So, alam niyo po kung ano ang nangyayari sa taong malungkutin. Sabi po doon sa verse, unti-unting humihina o namamatay. Karamihan sa sakit po ng tao ay dahil saan? Sa stress. Kaya lagi pong pinapayo sa atin ng doktor is umiwas sa stress. Maging masayahin daw po tayo. Isipin yung mga gandang bagay para maging masaya. At pinatotohanan po ng siyensya na tama po ang nakasulat dito sa Bible, dito po sa verse na binasa natin.
At according po sa research, sa bawat ngiti daw po natin ay nagre-release ng brain ng hormones na nakakabawas daw po ng blood pressure, nakakabawas ng sakit, ng stress, pain, at nakakabawas daw po nakakalakas din daw po ng immune system yung pagngiti. So may nabasa nga po ako na pati daw mga muscle sa mata ay may mabuting epekto kung tayo daw po ay nagiging masayahin. At kung titingnan niyo po sa Google, napakarami pa pong mabuting epekto, mabuting nandang idudot kung tayo po ay nagiging masaya o lagi tayong ngumingiti. So, totoo po yung sinabi dito sa Biblia at pinatunayan po ng siyensya, sila na rin po ang nagsabi na totoo po na ang pagkamasayahin ay mabuti po sa katawan. Sabi nga po sa Kawikaan 15:30, sa Kawikaan 15:13, ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Amen? So, ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Sabi nga po sa ibang research na ang palaging pagngiti o pagiging masaya ay nakakatulong para humaba ang buhay ng tao. So, pansinin po natin yung mga taong masayahin. Sila yung mga wala masyadong sakit. Tapos sila yung mga taong problemahin, sila yung may mga sakit. 'Di ba? Sabi nga po kaya mahaba ang buhay ng tao nung unang panahon ay dahil sa mga kinakain. Tama po 'yun. Pero ang isa pa sa dahilan kung bakit mahaba ang buhay ng tao according to this verse is hindi lang po dahil sa kinakain kundi dahil lagi po silang masaya. Nung unang panahon po is mababaw lang po yung mga kaligayahan nila. Tingnan po natin yung mga lola at lolo natin. Napakababaw lang po ng kaligayahan. Kaunting lang, talagang, diba, yung pag nagsama-sama yung mga lolo natin, talagang kaunting bagay lang is masaya na po sila. Pero ngayon, sa panahon po natin, parang ang hirap na pong mapangiti ang tao. Ang sabi po sa 1 Thessalonica 5:16, magalak kayo lagi. Sabi doon, magalak kayo lagi. Ganon din po ang sinabi sa Filipos chapter 4 verse 4. Filipos chapter 4 verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. So, ibig sabihin, hindi lang siyensya nagsasabi, ngunit mas naunang nagsabi ang Biblia kaysa sa siyensya. Na tama po, na dapat lagi po tayong maging masaya. Maging masaya daw po tayo, na kahit anumang meron sitwasyon tayo po ay maging masaya. Sabi doon, lagi. So, kahit anong sitwasyon po, hindi lang sa maganda yung nangyayari, hindi lang sa answered prayer tayo, kundi dapat lagi tayong masaya. Na kahit anumang problema na meron tayo, na kahit anumang sitwasyon na meron po tayo, anong sakit na meron tayo, anong nararamdaman natin sa katawan, dapat maging masaya po tayo. Hindi lang spiritual life ang inaayos ng Diyos, kundi pati pala physical ay natin ay nagiging maayos. And paano tayo nagiging masaya? Paano po tayo magiging masaya? And sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 2, fix your eyes unto Jesus. Fix your eyes unto Jesus. So anuman sitwasyon ang ating nararanasan, fix your eyes unto Jesus. Sa Diyos lang po tayo tumingin. Sa kayang gawin ng Diyos lang tayo, panghawakan po natin yung kayang gawin ng Diyos. Sa Diyos lang tayo po magtiwala. Kung sa mundong ito tayo titingin, magiging malungkot lang po tayo. Kung sa mundo lang tayo aasa, magiging malungkot lang po tayo. Kung yung iisipin ng kapwa natin, yung gagawin natin, kung ano yung sasabihin nila, hindi natin sa kanila mahahanap ang kaligayahan, kundi sa Diyos lang po. Sa Diyos lang po natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Alam niyo po, hindi lang physical na katawan lang tayo pwede maapektuhan, kundi kung tayo pa ay nagiging malungkutin. Hindi lang po physical ang pwede maapektuhan. Nasabi sa Kawikaan 17:22, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang mga lungkot ay unti-unting namamatay. Alam niyo po, hindi lang po ito physical. Sa buhay spiritual din po natin, may epekto din po ito. Kung tayo po ay masaya sa paglilingkod sa Panginoon, nagiging healthy po yung buhay pananampalataya natin. Kung tayo po ay masaya na naglilingkod sa Panginoon, yung relasyon natin sa Panginoon is lalo pong nagbubunga, lalong lumalalim.
Kahit sa pagbibigay sa Panginoon, mas pinagpapala ng Diyos yung masayang nagbibigay. Kaya sa paggawa o paglilingkod natin sa Panginoon, o ano man yung ginagawa natin sa Panginoon, maging masaya po tayo. Maging masaya po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man itong ginagawa natin sa Panginoon, ang sabi doon sabi doon, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, hindi lang po sa sarili natin, kundi kung tayo ay nasa isang church o tayo nasa isang grupo, ito po ay nakakabuti as a body of Christ. Amen? So ang pagkamalungkot ay unti-unting namamatay. So sino po ang nakakaramdam ng lungkot o hindi na masaya sa paglilingkod sa Panginoon? Delikado na po pala ang kalagayan natin kung tayo ay hindi na masaya sa ginagawa po natin. Unti-unti tayong namamatay. Ibig sabihin, sabi nga doon sa ibang verse, unti-unting humihina ang katawan. So ibig sabihin po, hindi man tayo namamatay o humihina yung katawan natin, pero yung relasyon natin sa Panginoon is unti-unti pong humihina o unti-unting namamatay yung relasyon natin sa Panginoon. At delikado tayo kung spiritual natin ay unti-unti na pong humihina. Lahat pa naman ay ipapakita ng kaaway at tayo ay upang tayo hindi maging masaya. Hindi lang ipapakita kundi ipapaisip pa kung ano-ano. Kaya nga po ang sabi sa unang Pedro 5:8, maging mapagmatsyag daw po tayo. Ang kaaway umaaligid-aligid lang para manira. So bantayan po lagi natin yung sarili natin, baka nagiging malungkot na po tayo. Nagkukwentuhan nga po kami ng asawa ko kanina, sabi ko, hindi lang pala kasinungalingan ng ipapakita sa iyo ng kaaway, pero ipapakita rin ng kaaway sa iyo yung katotohanan. Minsan parehas kami parehas yung pinaisip sa amin na talagang totoo naman. Pero na-realize naming huli, kahit totoo pala yun pala ay gawa ng kaaway para hindi tayo maging masaya. Upang lalo tayong maging malayo sa Panginoon. At sabi ko, hindi lang puro kasinungalingan ang ipapakita ni Satanas, kundi ipapakita rin niya yung katotohanan kung saan tayo mas panghihinaan. Kaya sabi doon, maging mapagmatsyag daw po tayo. Tingnan po natin sarili natin na minsan baka tayo naglilingkod sa Panginoon pero hindi na tayo nagiging masaya minsan. At sabi doon, unti-unti daw humihina. So tandaan po natin at sabi doon, kaya dapat maging maingat po tayo na baka yung sa simpleng hindi po pagiging masaya natin o pagsunod sa Diyos ay baka kung saan na po ito humantog. So reminders po sa atin ng Panginoon at tingnan din po natin lagi yung sarili natin, bantayan po natin. Tandaan po natin, nung bago po ipinanganak ang Panginoong Hesus, may nagpakita pong isang anghel kay Maria. Kung naaalala nyo po, sa Christmas, siguro maraming mga katuruan ngayong Christmas about kay Maria. Sabi sa Luke chapter 1 verse 28, sabi doon, lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, magala ka, ikaw ay lubos ng kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Sabi doon, magala ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. So mula po nung tinanggap natin ang Panginoong Diyos, God is already with us. Kaya dapat magalak po tayo palagi. Kaya sabi doon nung anghel, magalak ka. Bukod doon sa magalak ka na sumasa iyo ang Panginoon, magalak ka dahil gagamitin ka ng Diyos. So dapat lagi tayong nagagalak. Mayroon tayong saya sa puso po natin. Kapag gagamitin tayo ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan, dapat magalak po tayo. Sabi nga po doon sa kanta ng mga bata na nangangaroling ng mga nakaraan, sabi doon, joy to the world, the Lord is come. And ang Diyos po ay nasa atin na ngayon. Ang Diyos po ay dumating sa buhay na natin. Nasa atin na siya. Kaya wala pong dahilan para hindi tayo mag-rejoice. Para hindi mawalan tayo ng joy sa puso po natin. Maging masaya po tayo. Amen? So, napakasaya po na dapat lagi po as a Christian, dapat lagi po tayong nakangiti. Dapat lagi tayong masaya. At sa pagtatapos po, ang sabi po ulitin ko po yung ating verse.
Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. So is soft reminders po sa atin na bilang Christian po na dapat tayo po mismo yung nakakakitaan ng pagiging masaya. Baka tayo nga po yung Kristiyano, pero hindi tayo nakakakitaan ng joy sa puso po natin. So dapat, di ba, dapat nagre-reflect kung ano yung na-receive natin. Jesus Christ is a joy. Dapat nagre-reflect po sa buhay natin. Dapat nakikita. At meron pong itong epekto sa atin. Huwag po natin hanapin yung kaligayahan sa mundong ito, kundi sa Panginoon lang po. Siya lang po ang makakapagbigay nito sa atin. Kung hahanapin natin sa sanlibutan yung kaligayahan, mabibigo lang po tayo. Hindi po natin mahanap yung joy, yung saya na mula sa Panginoon sa sanlibutan ito. Mahanap lang natin ay sa Panginoon. Kung gusto po natin maranasan ang tunay na kaligayahan, ang tunay na joy, let us fix our eyes unto Jesus. Ituon lang po natin yung isip natin ay sa Panginoon. At ang pagiging masayahin po ay may magandang epekto sa ating hindi lang spiritual, lalo na sa ating katawan din po. Kaya minsan napakaraming sakit po natin kung ano-ano po yung mga pinag-iisip natin. Minsan nakakalimutan na po natin ngumiti. Pero kung tayo po ay nakakaramdam ng pagkalungkot o kalungkutan sa paggawa sa Panginoon, mag-isip-isip po tayo. Dahil ito po ay may masamang epekto. Kaya kung tayo po naglilingkod sa Panginoon, napipilitan na lamang po tayo. O baka tayo na sumusunod na lang dahil yun yung pinapagawa. Pero dapat gumagawa po tayo na meron tayong ngiti. Na dapat gumagawa tayo na masaya po para sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay maging masaya po tayo lagi. Kahit anumang sitwasyon na meron po tayo, anumang kalagayan na nararanasan natin, maging masaya po tayo. Dahil naniniwala po tayo na kasama natin ang Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, anuman po yung mga bagay na humahadlang, anuman yung mga bagay na nagiging dahilan para hindi po tayo maging masaya, mga bagay na humahadlang para tayo ay maging malungkot o hindi natin maranasan yung saya sa paglilingkod sa Panginoon, isurrender lang po natin lahat ay sa Panginoon. Lumapit lang tayo ay sa Kanya. Tandaan po natin na walang Kristiyanong malungkutin. Walang Kristiyanong malungkutin. Dahil ang pag-asa po natin ay sa Panginoon. Dapat lagi tayong naka-smile. Amen? So tayo po ay saglit na manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa lahat kami, Panginoon, ay nagpapasalamat, Lord, sa inyong mensahe sa umagang ito. Napakasimple, Panginoon, ng inyong mensahe. Pero, Lord, minsan nakakalimutan namin ngumiti, Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng problema, sa kabila ng sakit, Panginoon, na amin pong nararanasan, kami, Panginoon, nakakalimot ngumiti, Panginoon. Nakakalimutan namin yung joy na ibinigay niyo po sa amin, Lord. Panginoon, anuman yung mga dahilan, anuman yung mga ibinibigay ng kaaway, Lord, ito'y aming sinusurrender sa inyo, Panginoon Diyos. At sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Lord God. At bigyan niyo po kami ng pusong laging masaya, Panginoon. Pusong laging masayang naglilingkod sa Panginoon, sa inyo, O Lord God. Masaya kami, Panginoon. Bigyan niyo kami ng kaligayahan na sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Kayo lang yung aming inaasahan, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na muli, Panginoon, pinaalala niyo sa amin kung paano ngumiti na nagmumula sa inyo po, Diyos. Lord, salamat po sa ilang po namin at pinagkakatiwalaan lahat, po, Lord God. At amin pong pinapanalangin, Panginoon, yung mga kapatid po namin, Lord, na dumaranas sa mga pagsubok, dumaranas ng mga hindi magandang sitwasyon, na hindi na po nakakangiti, Lord. Abutin niyo po sila ng inyong mga kamay. Lord, patuloy kayo mag-bless sa bawat isa. Salamat, Panginoon, maging sa mga nakinig sa umagang ito, Lord, at makakapakinig ng mensaheng ito. Patuloy kayo, Lord, ang patuloy na mag-bless sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa ilang po namin ibinibigay lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At bago po tayo mag-end, so pwede po ba nating ngitian yung ating mga katabi o ngumiti po muna tayo sa umagang ito. Salamat po and God bless po sa inyong lahat.